magandang araw po sa inyong lahat. Si Miss Jen po ulit ito. Ayan, kumusta po kayo dyan sa inyo? Sana po ay masaya lang tayo at nasa mabuting kalagayan, ano? Ayan, isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayong araw. Siyempre, dito pa rin sa ating paboritong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ayan, ano po ba yung mga stories na gusto nyong mapakinggan? Ano po yung mga peg ng stories na gusto nyo? Kung meron po, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment sections dahil babasahin po yan ng ating mga writers, ano. And also, itatanong ko lang din po kung ano yung mga bagay na nagpapakilig sa ating mga listeners dyan. Ayan, comment naman dyan. So ngayon nga ay isang panibagong kwento ang ating pagsasaluhan pero syempre ay babati muna tayo sa iilan nating mga taga-suporta at listeners dyan, ano? Kaya naman babatiin natin si Ma'am Marites Flores from Pangasinan. Sabi pa niya, inaabangan niya daw talaga ang update everyday, ano? Nakikinig habang naglilinis. Ayan, hitting two birds in one stone. Hi din po kay Danilyn Victorino and to Roslyn Guzon from Kuwait. Also to Ma'am Mercy Javier and to Arian Amago from Dubai. Ayan, kumusta po kayo dyan? Thank you po. Thank you so much for listening. And pa-shout out din po kay Christy Alberto ng Milan, Italy. Kumusta po kayo? Hi din daw dyan kay Ma'am Pelita Pablo. Ayan, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig dito sa ating programa, ano. Kaya naman, aba ay wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang ating story for the day na isinulat naman ng ating isa sa mga paboritong writers. At eto nga po si Queen. At ang kwentong isinulat niya ay tungkol kay Candy at Carlos. Kaya naman po kung kayo po ay ready nang makinig dyan, tumutok na. Ang buhay ay parang eroplanong papel. Kahit ilang beses itong bumagsak, patuloy pa rin itong lilipad basta't may direksyon. Candy, pumayag ka na kasi. Babayaran naman kita eh. Isa pa hindi ako pwedeng sumulpot sa date na yon, may boyfriend na ako. Inis na nagulo ng babaeng si Candy ang kanyang buhok dahil sa pangungulit sa kanya ng kaibigan niyang si Agatha. Ang aga-aga kasi nitong sumugod sa apartment niya para lang kulitin na maging sub nito sa blind date na inihanda ng magulang nito. Ayaw nitong pumunta dahil nga may secret boyfriend ito. Kaya siya ngayon ang pinipilit nito. Bakit naman kasi hindi mo nalang i-cancel yung date na yon? Diyos mio, ayokong madamay dyan sa pamilya mo. Alam mo naman yung mga magulang mo, grabe ang sama ng ugali. Lalo na yung nanay mong hindi pantay yung peke na kilay. Nakasimangot na tugon pa ni Candy. Candy, malalagot ako kapag hindi ako sumulpot doon. Baka ikulong nila ako. Hindi ko na makikita yung love-love ko. At ngumuso ito. Hindi niya naman mapigilang lapiruti ng nguso nito. Wala pa kasi siyang maayos na tulog tapos sumabay pa ang kabaliwang gusto nito. Kaya ako yung gusto mong mapahamak. Tantanan mo ako, Agatha, ha? Kahit magkano pa yung ibayad mo sa akin, hindi ako papayag dyan sa kabaliwan mo. At saka anong kamalayan ko sa pakikipag-date na yan tapos sa sosyal pa? Ayoko. Inis niyang sambit. Candy, hindi ka ba naaawa sa akin? Ako ang dapat magtanong yan, bruha ka. Hindi ka ba naaawa sa akin? Bakit ba kasi hindi mo nalang iharap yung boyfriend mo sa magulang mo? Ipaglaban nyo yung kalandian nyo. Pinakilala ko na. Hindi siya tanggap ni mommy kasi hindi siya mayaman. Yang nanay mo masyadong pakialamera. Kayang-kaya ka naman atang buhayin yung boyfriend mo. Bakit di ka nalang hayaan? Masyadong nakulong sa kulturang arranged marriage. Napailing siya at napahinga ng malalim. Mabuti na lang ako, simple lang yung buhay. Kahit nga mangulangot ako dyan sa bulgar na lugar, walang may pakialam. That's why you need to help me. Promise, ito na yung huling request ko sa'yo para ngayong buwan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Please, my beautiful best friend, ikaw na lang talaga yung pag-asa ko. Tulungan mo na ako, please. Hindi. Candy! Sabay ngang napalingon ang dalawa sa pinto nang may sumigaw at malakas na kumatok doon. Candy, ano na?
Nung isang linggo mo pa sinasabing magbabayad ka! Napapikit naman si Candy. Pakiramdam niya, mas lalo lang sumakit ang ulo niya ngayon. Wala pa naman siyang hawak na pera dahil naibayad niya sa utang ng kanyang kapatid. Alam mo, parang dinadalhan mo ko ng malas. Nakasimangot niyang sabi sa kaibigan, bago tumayo at maglakad papalapit sa pinto. Isang matamis na ngiti nga yung sinalubong niya sa landlady na nakasimangot sa kanya. Huwag mo akong daanin dyan sa cute mong ngiti, magbayad ka na. Sabay lahad nito ng kamay. Aling Sita, pwede bang next week na po? Yung sahod ko po kasi naipambayad ko sa utang ng kuya ko. Ay hindi pwede, Candy! Kailangan ko ng pera ngayon. Kapag hindi ka nakabayad, mapipilitan akong paalisin ka dito. Napahinga siya ng malalim bago lingunin ang kaibigan. Mukhang mapipilitan siyang tanggapin ang offer ng kaibigan niya. 20,000. Game ako dyan sa kalokohan mo. Sabi niya sa kaibigan. Talaga? Excited itong tumayo at napapalakpak pa. Thank you so much, my favorite best friend. Dahil dyan, babayaran ko yung rent mo, bukod sa 20,000. Oo na. Pero isang beses lang to ha. Hindi na mauulit tong kalokohan mo na to. Yes, baby ko. At excited itong lumapit kay Aling Sita. How much po yung rent ng friend ko? Hindi na nga narinig pa ni Candy ang pag-uusap ng dalawa dahil agad na siyang nagtungo sa kwarto niya para kumuha ng damit at makapaligo. Sana lang talaga hindi kami mahuli ng lintik na kaibigan ko. Nakasimangot niyang saad. Nang makakuha siya ng damit, lumabas siya ng kwarto. Wala na nga si Aling Sita at masaya nang nakaupo si Agatha. Pagkatapos mong maligo, dederecho agad tayo sa personal makeup artist at designer ko. Bibigyan kita ng matinding makeover. Nakangiting sabi pa nito. Tumango lang siya bago dumiretso sa banyo. 30 minutes lang yata siyang naligo dahil wala naman siyang pinaglalagay na kung ano-ano sa katawan. Safeguard lang ang sikreto niya sa makinis na muka at mabangong pangangatawan. Tara na at baka bigla pa kitang itulak mula dito sa second floor. Pag-aya pa niya sa kaibigan. Init naman ng ulo mo. Natatawang humawak si Agatha sa kamay nito. Huwag ka nang mainis. Last naman na to eh. Gawin mo na lang yung best mo para ma-turn off sa yung magiging kadate mo. Then we both lived happily ever after. Ewan ko sa yung babae ka. Umalis na nga silang dalawa sa apartment niya. Sakay ng sasakyan nito. Kagaya ng sinabi ng kaibigan, dinala siya nito sa personal makeup artist at designer nito. Mama Pao, Mama Jess, bigyan nyo ng masarap na aura itong kaibigan ko. May date kasi siya mamaya. Nakangiting sabi pa ni Agatha sa dalawang bading na nasa loob. Don't worry, Agatha. Kaming bahala dyan sa kaibigan mo. Tugon pa ni Mama Jess. Pinaupo nga ng mga ito si Candy sa harapan ng malaking vanity mirror at sinimulang ayusan. Tahimik lang naman ang babae habang nakasimangot. Ang ganda ng peslak mo, girl. Anong ginagamit mo? Tanong sa kanya ni Mama Pao. Laway ng aso. Tuwing uuwi ako, nagpapahalik ako sa aso ng kapitbahay namin. Sagot niya. Totoo yun. Cute kasi ang aso ng kapitbahay niya. Napangiwi naman ito. Ang ganda mo pero ang sarap mong tusukin sa mata. Mahina na lamang siyang natawa. Halos 2 oras nga ang ginawang pag-aayos kay Candy bago matapos. Hindi naman maiwasang mapatitig ng babae sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi niya kasi inaasahan na may mas igaganda pa talaga siya ng sobra. Ang ganda ko. Pero nakakapikon tong suot kong push-up bra. Nakasimangot niyang iniayos ang suot niyang push-up bra. Wala ba talagang strap to? Paano kapag nalaglag to, nakakahiya naman? Safe yan. Mighty band yung ginamit namin. Pabirong saad pa ni Mama Pao. Mighty band? Baka pagtanggal ko nito, wala nang pasas yung dibdib ko ha? At napasimangot siya. Huwag ka nang magreklamo dyan, BFF kong maganda. Kailangan na nating umalis at baka malate pa tayo sa date mo. Naglakad palapit sa kanya si Agatha. Anyways, ang ganda-ganda mo. Ang hot mo pala kapag naka-red tube dress. Parang gusto kitang gawing girlfriend. Nakakapanigas naman ng kamao yung comment mo. Gusto mong bigwasan kita? Sabay pakita niya dito ng kanyang kamao. Natawa naman ito. Init ng ulo. Bumaling siya sa 2 bading. Mama Pao, Mama Jess, thank you po sa service. I-send ko na lang po sa bank account yung bayad nyo. Una na po kami.
Mabilis ngang hinila ni Agatha ang kaibigan palabas at kaagad na pinadiretso sa sasakyan. Habang nasa biyahe nga ay kinakabahan na si Candy. Iniisip niya na kung anong kahihiyan ang gagawin niya para ma-turn off ang kadate niya mamaya. Nang huminto nga ang sasakyan sa isang steakhouse restaurant, kaagad siyang hinila pababa ng kaibigan. Muntik pa siyang masubsob dahil sa suot niyang heels. Siya po yung kadate ni Mr. Villanueva. Nakangiting sabi ni Agatha sa isang babaeng staff. Okay ma'am, nasa private room na po si Mr. Villanueva. Iga-guide ko po kayo papunta doon. Nakangiting tugon pa nito. Paano? Sibat na ako Galingan mo. Tinapik ni Agatha ang balikat ng kaibigan. Kapag gwapo siya at natipuhan mo, sayo na lang. Bye-bye best friend. Bago pa nga nakasagot si Candy, kaagad na itong umalis. Napasimangot na nga lamang siya bago sundan ang babaeng staff. Pumasok sila sa isang pinto at nakita niyang isang lalaking nakaupo doon at naghihintay. Seryoso ang mukha nito pero magaan ang aura. Napakagwapo naman ito. Ang laki ng muscles. Malaki din siguro yung ano niya. Pasimple ngang napasa po si Candy sa kanyang dibdib nang lingunin siya nito at ngitian. Ang gwapo. Hindi mapigilang bulalas niya. Hello. Tumayo ito at naglakad papalapit sa upuang kaharapan niya. Have a seat. Hindi ako pwedeng magpadala sa kalandian. Kahit gwapo siya, dapat magawa ko pa rin yung plano kong ma-turn off siya sa akin. Imbis nga na maupo siya sa upuang hinila nito, doon siya naupo sa kinauupuan ng lalaki. Nabigla naman ang lalaki dahil sa kanyang ginawa. Sorry, mas gusto ko kasi sa tapat ng aircon. Sabi niya at tumawa ng malakas. Alam naman niyang kahihiyan kaagad ang pagtawa niya. Pero handa niyang dungisan ang dignidad niya para lang ma-turn off ito. Sorry, I didn't know. Natawa ang lalaki at napaupo na lamang. So, what do you want to eat? Kinuha ni Candy ang menu na nasa lamesa at sinimulang buklatin. Halos lumuwa nga yung mga mata niya dahil sa presyo ng pagkain. Soup lang 500 na? Ano bang ingredients niyan? Luha ng baboy? Mahinang bulong niya. Order whatever you want. I'll pay for it. Sabi pa ng lalaki. Tumikhim naman siya at isa-isang sinabi ang order niya. Kalahati yata ng menu ay in-order niya. Kahit hindi naman niya yun mauubos. Wow, you ate a lot. Manghang sabi pa ng lalaki. Bakit? Hindi mo ba gusto ng babaeng matakaw? At ngumisi siya dito. No, kaya ko namang bayaran lahat ng yon. Kung gusto mo pa, umorder ka lang. Nawala bigla ang kanyang ngisi. Pakiramdam niya, parang natutuwa pa yata ang lalaki sa kanyang mga kilos. Nang dumating nga yung pagkain nila, nagsimula na silang kumain. Hinigop niya yung sabaw na may kasamang tunog. Nakatingin pa siya sa lalaki habang ginagawa ang bagay na yon. Ang asim ng sabaw? Saad niya at umakto pang naaasiman. Kung gusto mo, pwede nating papalitan. Responde ng lalaki. Nakaramdam naman siya ng inis dahil parang hindi talaga ito na-off sa kilos niya. Kaya nga nilevel up niya ang kahihiyan. Kinamay niya ang steak at nilantakan yun. Napatitig naman sa kanya ang lalaki kaya napangisi siya. Sa wakas, mukhang na-off din yung gwapong to. Wow! Napatawa ang lalaki at kinamay rin yung steak. Dahilan para mawala ang ngisi ni Candy. Mas mabilis ngang kainin yung steak kapag kinakamay. Medyo mapurol kasi yung steak knife nila. Napahinga na lang ng malalim ang babae bago ibaba yung steak. Alam mo, tatapatin na kita. Hindi kita gusto at wala akong planong magtuloy-tuloy pa yung date natin na to. Pero gwapo ka. Isa pa, hindi rin ako handa na mag-settle down kasama ka kahit gwapo ka. Sabay ngiti niya dito. You know what? I like you. Sabay ngiti nito ng matamis. Nanlaki naman yung mga mata niya. Napatayo siya at napahampas sa lamesa. Ano? Sira ulo ka ba? Hindi mo ko pwedeng magustuhan. Hindi! Hindi! Pero nagkasundo na yung mga magulang natin na ako yung mapapangasawa mo. Hindi kita matatanggap sa buhay ko. Sumandal siya sa upuan at nagsimulang mangulangot. Hindi ka pasado sa pagiging dugyot kagaya ko. Kaya maghanap ka ng ibang pakakasalan. Sige na, aalis na ako. You can't leave yet. Papunta na yung magulang natin dito. Ano? Bakit pupunta sila? Nataranta siya at napatayo. Mas lalong kailangan ko nang umalis. At nagmamadali siya sa pagtakbo.
Sigurado kasi siyang katapusan na niya kapag nakita siya ng magulang ni Agatha. Palabas nga siya ng restaurant. Saktong papasok naman ang pamilya ng kanyang kaibigan. Nanlaki na lamang ang mga mata niya at parang estatwang napahinto. "Candy, what are you doing here?" Tanong ng ina ni Agatha. Napalunok siya dahil nagtaas ito ng isang kilay. Ano po, may kinita lang ho," sagot niya at pekeng tumawa. Pakiramdam niya pati ang nagtatago sa loob ng panty niya, pinagpapawisan din. "Hey!" Mas kinabahan nga siya nang marinig ang boses ng lalaking iniwan niya sa private room. Tita, una na po ako. Bye, bye." At saka siya nagmamadaling tumakbo. Wala sa sariling napa-sign of the cross pa siya dahil kinakabahan siya na baka mabuko sila ng kaibigan. "Lord, gwapo siya pero wag mo nang pagtagpuin pa yung landas namin Promise, magpapakabait na po talaga ako, hindi na ako iinom." Joke lang po pala yung hindi iinom. "Thank you po." Dasal na nga lang niya at mabilis na sumakay sa humintong bus. Laking pasasalamat nga ni Candy dahil mukhang hindi naman sila nabuko ng kanyang kaibigan. Pero kahit ilang araw na nga ang nakalipas, hiyang-hiya pa rin siya sa mga kadugyutang nagawa niya. Kaya nga sa tuwing naaalala niya ang mga yon, hinahampas niya na lang bigla ang kanyang kaibigan. "Baby, hinampas ako ni Candy. Ang ouchie niya," sumbong ni Agatha sa nobyo. "Ang arte mo, mabangga ka sana ng full charge na e-bike." Singhal pa niya dito. Ipinagpaalam kasi siya ng kaibigan sa boss nito para mag-out ng umaga. Akala naman niya ay maimportanteng ganap. Gagawin lang pala siya nitong third wheel. "Ikaw naman kasi, bigla-bigla kang nanghahampas. Naalala mo na naman si Carlos? Siguro na love at first sight ka sa kanya." "Hindi ko naaalala ang gwapong yun. Napipikon lang talaga ako sa inyong dalawa." Sinamaan niya ito ng tingin. "Sana bigla kayong mahuli ng nanay mong peke yung kilay." "Okay lang. Kaya kong ipagtanggol tong mahal ko." Tugon ng nobyo ni Agatha. Inis nga siyang napatayo. "Oo na, magmahala na kayong dalawa dyan. Uuwi na ako dahil kailangan ko pang matulog. Dyan na nga kayo." Umirap siya sa mga ito, bago padabog na umalis sa restaurant. Dahil sobrang pagod at antok niya, pinili na lamang niyang mag-taxi. Binigyan naman kasi siya ng kaibigan ng pamasahe. Pagdating nga sa kanyang apartment, ibinagsak niya ang katawan sa kanyang kama. "Sa kama mo na lang talaga malala sa pangtunay na sarap." Nakangiting saad niya bago ipikit ang kanyang mga mata. Hindi nga niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Nagising na lang kasi siya dahil sa sobrang init at mga sigawan. Pakiramdam din niya ay kinakapos siya ng hininga. Nang magmulat siya ng mga mata, nagulantang siya dahil sa laki ng liwanag sa labas, kahit madilim na. "Sunog! Sunog!" Sigaw ng isang ginang. "Putek, magiging barbecue na ako!" Nagmamadali siyang tumayo at kinuha ang mga importanteng gamit niya. Tumakbo siya palabas pero agad din siyang napabalik sa loob ng apartment niya. Dahil sa isang lalaking tumulak sa kanya. Hindi maganda ang naging bagsak niya dahilan para ma-sprain ang kanyang isang paa. "Wisit kang kalbo ka! Bumalik ka dito sa apoy kita itutulak!" Inis niyang sigaw. Muli nga siyang tumayo at iika-ikang naglakad papalapit sa pinto. Pero hindi pa man siya nakakalabas, napaatras na siya. Bumagsak kasi ang isang kahoy sa pintuan ng apartment niya at malaki ang apoy na nilikha nun. "Matutusta na ba ako?" Naiiyak niyang tanong. Hindi niya alam kung saan siya dadaan dahil maliit lang din yung bintana ng apartment niya. Hindi niya rin kayang sugurin yung apoy, lalo pa at nadali ang kanyang paa. "Tulong! Ayokong matustado ng hindi malang nakakaranas ng dilig!" Sigaw pa niya. Napaupo na nga siya sa sahig at napaubo dahil sa usok na kanyang nalalanghap. Ramdam niyang bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Handa na siyang tanggapin ang kapalaran niya. Ngunit isang bisig ang bumuhat sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa suot nito sa ulo. Pero parang pamilyar ito sa kanya. "You're safe now." Seryosong saad nito. Nang makalabas nga sila sa apartment, agad siyang inisikaso ng medic. Hinayaan niya na lang na gamutin siya ng mga ito. "Ma'am, kumusta po yung pakiramdam niyo?" Tanong ng babaeng gumagamot sa mga paso niya. "Gusto kong gumanti dun sa kalbong tumulak sa akin." Sagot pa niya. Gusto niya talagang makagante dahil muntik na siyang matusta. "Oo nga po pala, sino yung bumuhat sa akin?" Gusto niya kasing pasalamatan ng bumberong yun.
Si Fire Senior Inspector Carlos po. Kinikilig nitong sagot. Napangiwi naman siya dahil sa reaksyon nito. Ganun na rin yung dalawa pa nitong kasama. Alam niya na kaagad na gwapo ang tumulong sa kanya. Gusto ko siyang pasalamatan sa personal. Mamaya po, babalikan ka raw niya. Kailangan lang daw po niyang gawin ang trabaho niya. Napatango naman siya at muling nahiga na lang sa stretcher. Hihintay niya ito dahil gusto niyang magpasalamat. Teka! Napabalik po siya dahil may narealize siya. Nagulat pa ang mga kasama niya sa ambulansya. Wala akong naisalba ng mga gamit ko. Diyos ko, kahit isang panty wala, anong gagawin ko? Napasabunat siya sa kanyang sarili at parang gusto na lamang niyang umiyak. Hindi niya tuloy alam kung paanong babangon muli sa buhay. Nahihiya naman siyang humingi ng tulong kay Agatha. Lalo pa at marami na rin itong naitulong sa kanya. You can stay in my house. Nabigla nga sila dahil sa pagsulpot ng isang lalaking bumbero. Pawis na pawis ito at inaayos ang sariling buhok. Nanlaki bigla ang mga mata ni Candy. Napakurap-kurap siya. Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang saad. Tinuro niya pa ang lalaki. Nanghuhuli ng walang helmet. Napatawa ito. Just kidding. I'm the one who saved you earlier. Ako rin yung kadate mo. Nakalimutan mo na ba? Parang gusto na lang bumalik ng babae sa nasusunog niyang apartment. Dahil naaalala niya mga nagawa niyang kahihiyan. Ha? Hindi ako yung nakadate mo. Umiwas siya ng tingin. And now you're denying it. Pumasok ito ng tuluyan sa ambulansya at naupo sa direksyon kung saan siya nakatingin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Bumaba ka na dito. Tawag ka na yata dun, no? Sabay ngusupan niya sa labas. Pinapunta nila ako dito dahil injured ako. Tinanggal ng lalaki ang suot nitong bunker coat. Nakita niya ngang may paso ito sa braso. Pero wala nga doon ang focus niya. Kundi sa magandang build ng katawan nito. Pisilin mo na, hindi kami titingin. Bulong sa kanya ng babaeng gumamot sa kanya. Chismosa. Nakasimangot niya na lang na tugon. Anyway, narinig kong wala kang matutuluyan. You can stay in my house. Muli siyang napabaling sa lalaki dahil sa sinabi nito. Solo living lang din naman ako kaya pwede kang tumira kasama ako. Wala din naman ako palagi sa bahay. Bakit ako titira sa bahay mo? Kaya kong maghanap ng tutuluyan. Salamat na lang sa tulong pero hindi ko kailangan. Ayaw niya nang makita ang lalaki tapos gusto pa nitong tumira siya sa bahay kasama to. Mas gugustuhin na lang niyang maging homeless. You have no choice. Miss, what's your name? Hindi ko natanong nung nasa restaurant tayo. Ang alam ko lang, ikaw si Agatha. Hindi ko sasabihin. Hindi mo na kailangan pang malaman. Umalis siya sa stretcher. Aalis na ako, thank you na lang. Bumaba siya ng ambulansya. Pero bago pa nga siya makalayo, nahawakan na ng lalaki ang kanyang kamay. I'm Carlos. Nakangiting pa kilala nito. Anong pakialam ko? Binawi niya ang kamay dito. Tantanan mo ako, hindi kita type. At saka hindi rin ako yung babaeng nakilala mo sa restaurant. Never akong nakipag-date. Really? Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Baka gusto mong sabihin ko sa mga magulang ni Agatha ang totoong nangyari. Tinatakot mo ba ako? No? I just don't wanna lie anymore. Hindi kasi ako pinalaking sinungaling ng mga magulang ko. Napatitig siya sa lalaki at nababasa niya ditong determinado talaga itong mapatira siya sa bahay nito. Oo na! Sinamaan niya ito ng tingin. Pero titira ako doon bilang maid mo at hindi bilang boarders. Siyempre, sasahuran mo ko. Kailangan niya rin ng extra work para makabawi sa mga nawala sa kanya. It's a deal. Let's go home. Sabay lahad nito ng kamay. Hindi na kailangan makapagkamay pa. Wala pa akong tiwala dyan sa trip mo. Napatawa na nga lang ang lalaki bago tumango. Sa mga naunang araw nga ni Candy sa bahay ng lalaki, nahihiya at naiilang pa siya. Pero nag-e-enjoy naman siya tuwing umaga dahil na-e-enjoy niya ang magandang katawan nito. May sariling gym ito sa bahay nito. Kagaya na lang ngayon, busy ang lalaki sa pagpupunas ng equipment ng gym nito. Topless ito at pawis pero hindi maasim tingnan. Kung pwede ko lang i-enjoy ang view na to habang buhay. Natatawang napailing siya bago dumiretso sa likod bahay para kuhanin ang mga sinampay niyang damit kagabi. Iilang piraso pa nga lang ang damit niya, kaya nanghihiram pa siya sa lalaki. Nung unang araw niya nga, nanghiram pa siya dito ng brief dahil wala nga siyang kahit na ano.
Punyeta, nasa na yung panty ko? Napakunot siya ng noo dahil wala yung panty niya. Imposibleng may sumungkit nun. Kupas-kupas na nga eh. Hinanap niya rin sa damuhan at baka nalaglag. Pero wala talaga. Napasimangot na lang tuloy siyang bumalik na lang sa loob ng bahay. Padiretso na sana siya sa kwarto niya pero natigilan siya nang makita ang hawak na pamunas ng lalaki. Huy! Ano yung pinapamunas mo? Nilapitan niya ang lalaki at kaagad na hinablot ang hawak nito. Halos lamunin siya ng hiya nang makitang yun ang panty niyang nawawala sa sampayan. Sira ulo ka? Bakit ka nanunungkit ng panty? At ginawa mo pa talagang basahan? Panty? Akala ko basahan. Nakita ko yan dun sa malapit sa damuhan. Sagot ng lalaki. Basahan? Favorite ko to, lalo na kapag natutulog. Ang sama naman ng ugali mo. Sinipa niya ito ngunit dumaplis ang paa niya. Napasapo na lamang siya sa sariling bibig dahil dire-diretso ang kanyang paa. Sa gitna nito, what the? Sapo ni Carlos ang sariling alaga at nagpipigil na maiyak. Shit, yung baby ko. Baka hindi na makabuo ng baby. Hindi ko sinasadya. Alanganing umiti dito si Candy. Ikaw kasi, ginawa mong pamunas ng gym equipment tong underwear ko. Wala na nga akong masuot eh. Hindi sumagot ang lalaki at namimilipit pa rin sa sakit. Sobrang nag-guilty tuloy ang babae. Sobrang sakit ba? Gusto mo hilutin ko? Wala sa sariling tanong pa niya. Bigla namang napaayos ng upo ang lalaki. Sumandal ito at bahagyang pinaghiwalay ang sariling hita. Hilutin mo, sobrang sakit talaga eh. Akmang hahawakan niya yon pero napatigil din siya kaagad. Naihampas niya ang hawak niyang panty sa mukha nito. Manya ka? Ako pa. Ikaw tong nag-insist na hilutin yung babies ko eh. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na muna. Kukuha lang ako ng ice pack at itapal mo dyan. Ano rin pala yung gusto mong ulam? Ipagluluto kita dahil medyo nakaka-guilty yung nagawa ko. Napatawa ang lalaki. I want sinigang na baboy, baby. Baby mong mukha mo. Inirapan niya ito at tinalikuran. Pero pagtalikod niya nga, napangiti siya. Aminado siya. Kinakalabit na siya ng kalandian dahil sa kilig. Mahina kasi talaga siya pagdating sa mga gwapo. Inilagay niya na nga muna ang mga damit sa sariling kwarto. Bago siya dumiretso sa kusina, kumuha siya ng ice pack para sa lalaki. Pero hindi na niya nagawang dalhin sa gym area dahil sinundan siya ng lalaki sa kusina. Wala ka bang trabaho? Tanong niya dito habang naghihiwa. Naiilang kasi siya sa tingin nito kaya nag-open na siya ng topic. Day off ko ngayon pero bukas may trabaho na ako. Baka hindi rin ako makauwi dahil sa pagka-busy. But don't worry, I will always update you and I will call you if I'm free. Sagot pa nito. Hindi ko kailangan ng update mo, maid mo ko dito hindi asawa. Kailangan pa rin kitang i-update, baka mag-overthink ka. O kaya magselos ka na lang bigla, tapos pag uwi ko, hindi mo na ako pagbubuksan ng pinto. Alam mo, kumuha ka ng piso at bumili ka ng kausap mo. Sabay irap niya dito at napailing na lang. Sa aura kasi ng lalaki, akala niya ang datingan nito ay mysterious person na cold. Yun pala, kapantay nito ang pagiging baliw niya. Mas malala pa ang lalaki. Pero may tanong ako. Sumeryoso ang mukha ni Carlos. Kaya napaseryoso na din si Candy. Totoo bang ganun kakadugyot nung date natin? Muntik na ngang masaksak ng babae ang kanyang sarili. Nanumbalik na naman kasi sa kanya ang kahihiyang yon. Siyempre hindi no. Minsan lang pala. Pero yung nangyari sa restaurant, palabas ko lang yon para ma-turn off ka. Hindi ko naman ine-expect na sasabayan mo rin yung trip kung siraulo ka. Pasinghal na saad niya. Why not? It's my first time to encounter a woman like you. Actually, medyo nagulat ako nung una. Ang sabi kasi ni Daddy, isang firm na babae si Agatha at professional. Napatawa ang lalaki. Kaya naman pala ganun ka sa date natin. Hindi naman pala ikaw si Agatha. No choice lang ako kaya tinanggap ko lang yung alok niyang pagpapanggap na siya. May boyfriend kasi si Agatha, kaso hindi tanggap ng parents niya. Alam mo naman yung makalumang pag-iisip ng mga mayayaman, gusto palagi ng arranged marriage. Pinaglalaban naman nila yung pagmamahala nila eh. Kaso malala talagang ugali ng nanay ng best friend ko. Pero ako, kaya kitang ipaglaban kung sakali. Ngumiti ng matamis si Carlos. Lahat ng hahadlang sa atin. Bobombahin ko ng tubig. Napangiwi siya. Kaya rin kitang ipaglaban pero suntukan gusto mo?
Hilig mong bumanat, babanatan kita dyan eh. I'm willing to accept it, baby. Halika dun sa kama, dun tayo magbanatan. Mabilis na dinampot ni Candy ang takip ng kaserola pero bago pa ito tumama sa lalaki, mabilis na itong nawala sa paningin niya. For real? Live-in na kayo ni Carlos? Mahinang tinampal ni Candy ang bibig ng kaibigan dahil sa biglang pagtili nito. Inaya kasi siya nitong lumabas para gawin na namang third wheel. Pumayag siya dahil gusto niya ring ikwento dito ang mga nangyari ngayon sa kanyang buhay. Ang ingay naman ng bunganga mo, sita niya dito. Napabungis-ngis naman ito. So kaya ba tinatanggihan mo yung alokong pagtira mo sa isa sa mga kondo ko? Dahil nakipag-live-in ka na kay Carlos? Grabing plot twist naman yung mga nangyayari sa'yo. Mabuti pala't ikaw yung pinadala ko sa date na yon. Nakikinig ka ba sa kwento kong babae ka ha? Sinabi ko na, nagtatrabaho ako kay Carlos dahil 0 days pa ako. Hindi kami live-in. At napasimangot siya. Doon na rin naman kayo papuntang dalawa. At masaya ako para sa'yo. Finally, magkakaroon ka na rin ng lalaking magmamahal sa'yo. Pwede na tayong mag-double date niyan. Talagang tuwang-tuwa ka pa sa nangyayari, no? Alam mo bang sobrang problemado na ako? Paano kapag nabuko tayo ng nanay mong peke yung kilay? Sigurado kong magwawala sa inis yung isang yun. Hindi tayo mabubuko ni mommy. Kakampi kaya natin yung swerte. Nanumbalik ang isin nito. Sa ngayon, problemahin natin yung magiging love life mo at magiging double date natin. Walang mangyayaring love life. Tigilan mo yung pag-iisip ng kung ano-ano at baka matadyakan talaga kita. Sus, mahilig ka sa gwapo, diba? Isa pa, halata naman sa'yong maging Mrs. Villanueva kay. Sobrang blooming mo kaya ngayon. Nilingon ni Candy ang nobyo ng babae. Buntis ba ang girlfriend mo? Mukhang pinaglilihian ako eh. Mukha nga. Tugon na lang nito bago yumakap sa bewang ng nobya. Inirapan naman niya ang dalawa at tumingin na lang sa labas. Napaubo siya nang wala sa oras nang makita si Carlos. Kasama ang 2 lalaki at 1 babae. Hindi niya alam pero bigla siyang nataranta. Sigurado din kasi siyang aasarin siya ng madaldal niyang kaibigan. Napayuko na lang tuloy siya at pasimpleng nagtakip ng kanyang mukha. Huy, nandito si Carlos! Kalabit sa kanya ni Agatha. Huwag kang maingay. Sasampalin talaga kita. Banta niya at sinamaan ito ng tingin. Bakit mo tinataguan? Be proud, BFF ko. Ang gwapo-gwapo ng boyfriend mo. Hindi ko nga siya boyfriend. Ngumisi lang dito si Agatha at itinaas ang kanyang kamay. Alam kaagad ni Candy na tatawagin nito ang lalaki. Kaya kaagad niyang inabot ang kamay nito. Dahil nga doon, natabig niya ang baso at nabasag. Parang gusto niyang magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan. It's okay, I'll clean it, sabi ng nobyo ni Agatha. Thank you, Brix. Nahihiyang tugon ng nobya nito. Hey, are you okay? Gulat naman ngang napatingin si Candy sa lalaking nasa tabi niya at hawak ang kanyang pisngi. Hindi ka ba nasaktan, baby? Ayos lang ako. Gulat niyang sagot. Are you sure? Mas nilapitan pa ni Carlos ang mukha ng babae. Oo nga. Sabay tulak ni Candy ng mahina sa lalaki. Sobra akong nag-alala sa'yo nang marinig ko yung pagkabasag ng baso. Paano kapag nabubog ka tapos na infection? Hindi ko kakayanin na makita kang nahihirapan. Napaka-OA mo! Isa ring dahilan kaya ayaw niyang makita siya nito. Lumalabas kasi lalo ang kakulitan nito. Idagdag pa na sobrang OA nito at minsan nakakahiya ng kasama. I'm just worried, baby. Nawala na nga ako ng gana sa pagkain eh. Sabay nguso nito. Napangiwi na nga lamang siya at hindi na ito pinansin. Binalingan na lamang niya ang kaibigan na nakangisi na naman. Siya pala si Carlos. Tumangu-tangu ito bago maglahad ng kamay. Hello, Carlos. Ako pala si Agatha. Nice meeting you. Future boyfriend ng best friend ko. Agatha! Saway ni Candy sa kaibigan. Nakipagkamay naman ng lalaki. Nice meeting you. Thank you sa pagpapakilala sa akin ng kaibigan mo. Pare, ako naman yung boyfriend niya. Sabad ni Brix at kaagad na inagaw ang kamay nito. Napabungis-ngis naman si Agatha. Pasensya ka na, medyo seloso tong baby ko eh. No worries, seloso din naman ako. Lalo kapag tungkol kay Candy. He, bumalik ka na nga dun sa mga kasama mo. Mahirap kayong pagsamahin ni Agatha. Siguradong mas double yung mararamdaman kong pikon. Init naman ng ulo. Napatawa ang lalaki bago guluhin ang buhok ni Candy. Oo nga pala, uuwi ako mamaya. Baka kasi sobrang miss mo na rin ako eh. Kahit dun ka na tumira sa opisina mo, hindi kita mamimiss. Sus, in denial lang yan, Carlos.
Mabilis tinakpan ng babae ang bibig ng kanyang kaibigan. Alam niya kasi kung ano-ano pang sasabihin nito. Sige na, balik ka na dun sa table niyo. Ang sama na ng tingin sa akin ng babaeng kasama niyo. Oh. Type ka yata eh. Ramdam na ramdam niya talaga ang tingin nito na parang kutsilyo dahil sa sobrang talim. Kahit type niya ako, ikaw naman yung type ko. Isa pang banat mo? Babanatan na talaga kita dyan eh. Napatawa naman ng lalaki. Oo na po, init naman ng ulo palagi eh. At naglakad pabalik ang lalaki sa table nito. Napailing naman si Candy bago damputin ang kanyang bag. Paano? Mauna na ako ah. May mahalaga pa akong dadaanan at kailangan ko ring mamili mamaya dahil uuwi daw si Carlos. Sige lang, alam naman naming excited kang ipagluto yung mahal mo. He, buwisit. Inirapan niya ang kaibigan bago lumabas ng restaurant. Pero totoo namang excited talaga siyang ipagluto ang lalaki. Kaya naman, sisiguraduhin niyang masarap ang kanyang ilulutong ulam mamaya. At syempre, sisiguraduhin din niyang masarap din siya mamayang gabi. Gusto niya lang lituhin si Carlos kung ano yung gustong i-dinner nito. Ramdam nga ni Candy na unti-unti na rin silang nagiging close ng lalaki. Hindi na kasi sila madalas magbordagulan at medyo nasasanay na rin siya sa humor nitong nakakapiko na nga minsan. Saan ba tayo pupunta? Nakasimangot niyang tanong sa lalaki. May trabaho pa kasi siya sa tindahan pero bigla na lamang siya nitong hinila dahil aalis daw sila. Bukod kasi sa pagiging maid, isa ring tendera sa grocery store ang babae. Pumapasok siya doon pagtapos na ang duty niya sa bahay ni Carlos. Kakain tayo sa labas. Day off ko ulit kaya gusto kong sulitin kasama ka. Sagot pa nito. Alam mo, napapadalas na yung day off mo ha? Ngayon ko nga lang nagagamit yung day off ko eh. Hindi kasi ako nung nagde-day off kasi wala naman akong mapagkakaabalahan. Pero ngayong nandiyan ka na, may dahilan na ako para mamahinga. Mukha ba akong kama sa paningin mo ha? Para mamahinga ka kapag nakikita mo ko? Hindi ba? Gusto ko na kasing mahiga sa ibabaw mo eh. Sige, manahimik ka nga dyan, natatadyakan kita. Lumalabas na naman yung pagiging inhit mong lalaki ka eh. Tumawa na nga lang ito. Umirap naman si Candy at tumingin sa bintana. Doon niya na nga inilabas ang kanyang ngiti. Kahit kasi anong sungit niya, lumalabas pa rin ang kalandiang taglay niya. Ilang sandali nga ay nakarating sila sa isang restaurant. Nagandahan siya dahil meron yung table sa labas. May parang malaking payong kaya hindi ka maiinitan. Dito tayo maupo sa labas. Hindi ko na kasi masasabing kumain tayo sa labas niyan kapag doon tayo pumesto sa loob. Tumatawang saad nito. Napahinga na nga lang siya ng malalim at tumango. Ayaw niyang masira ang kanyang mood kaya iintindihin na lamang niya ang humor nito. Naupo nga silang dalawa at nagsimulang mag-order. Gutom na siya kaya medyo napadami ang kanyang na-order. Hugas tayong kamay. Baka maisipan mo kasing kamayin yung pagkain eh. Nakangising sabi ng lalaki. Idinaan niya na nga lang sa simangot ang hiyang naramdaman. Tantanan mo ko Carlos ha. Susuntukin na talaga kita dyan kapag nasagad mo yung pasensya ko. Ayaw mo na ba ng ibang sagad? Huy, ano yan? Bakit may nangyayaring sagaran sa inyong dalawa? Pareho nga silang nagulat dahil sa pagsulpot ni Agatha. Halatang nagmamadali ito. Anong ginagawa niya dito? Gulat na tanong ni Candy sa dalawa. Ay shit, sandali! Itago niyo akong dalawa. Hinahabol ako nila mommy. Tarantang sigaw nito at bigla na lamang pumasok sa ilalim ng lamesa. May harang kasi yon kaya hindi makikita ang nasa ilalim. Sira ulo ka, wag mong kapitan yung hita ko't nakikiliti ako. Sita niya dito. Sinong kakapitan ko hita ni Carlos? Baka mapatay mo pa ako. Bago pa nga ulit makapagreklamo si Candy, biglang sumulpot ang nanay ni Agatha. Kasama nito ang dalawang bodyguard nito. Halata sa matanda ang hingal. Tita! Kinakabahang bati niya dito. Hindi na nga siya nakapagmano dahil nakakapit si Agatha sa kanyang hita kaya hindi siya makatayo. What are you doing here? Nagtaas ito ng isang kilay sa kanya. And why are you with Mr. Villanueva? Huwag mong sabihing magkarelasyon kayong dalawa. Mrs. Lopez, hindi pa naman po. Si Carlos ang sumagot dito. Really? Kaya ba inatras mo yung dapat nakasal nyo ng anak ko? Dahil si Candy ang type mo? Well, may taste ka naman. Pero I know that your father is still mad at you. Bigla ngang napatawa si Candy dahil kiniliti siya ni Agatha. Napatingin tuloy sa kanya ang lahat. Ay sorry po, nagjo-joke lang yung utak ko. Sabay tawa niya ng peke. Mahina niya ngang sinipa ang kaibigan dahil sa inis. Anyways, have you seen my daughter?
Ilang araw na siyang hindi umuuwi at nabalitaan kong dun siya tumutuloy sa mekanikong lalaking si Bricks. Tumakbo siya papunta dito nang makita ko kanina. Masungit na sambit nito. Hindi po eh. Mahina niya ulit sinipa si Agatha na pinaglalaruan naman ng kanyang binti. Pero tita, hindi naman ho sa nangingialam ako ah. Malaki na ho si Agatha. Dapat, hayaan niyo na ho siyang mag-decide sa taong mamahalin niya. Mabait ho si Bricks at masipag. Sa kanya po masaya yung anak niyo. Sa tingin ko po kaya ayaw umuwi ni Agatha dahil nasasakal na siya sa... Shut up! Kaya mo siguro sinasabi yan dahil alam mo ang nangyayari sa kanilang dalawa. Gusto mo ba din akong kalabanin? At sinamaan siya nito ng tingin. Mrs. Lopez, nagsasabi lang po siya ng totoo. Yes, you're her mother. But you still don't have the right to control your daughter's life. Isa pa, concern lang po si Candy sa kaibigan niya. Ang bait ng baby ko, diba? Pagsabat ni Carlos. Magsasalita sana ang ginang pero lahat sila ay natigilan dahil may umutot. Napatampal na lamang si Candy sa sariling noo. Gusto niyang tadyakan ng malakas ang kaibigan ngayon dahil sa sobrang inis. Pasensya na ho, kinabag lang. Nahihiyang sambit niya at napatake pa sa kanyang sariling ilong. Sobrang baho kasi nang nilabas ni Agatha. Maganda ka pero salahula ka. May inis na sabi ng ginang bago umalis. Kasama ang dalawang alalay nito. Mabilis naman siyang sumilip sa ilalim ng lamesa. Punyemas ka? Ilang taon mo bang tiniis yan? Napakabaho! Ako pa tuloy yung naging salahula sa ating dalawa. Napakakapal ng mukha mo. Dinig ko na sinabayan mo yung utot ko, porket walang sounds yung sayo. Baka nga yun pa yung mabaho eh. Tugon nito't umalis na sa ilalim ng lamesa. Huwag kang sinungaling dyan. Ituturo talaga kita sa nanay mong peke yung kilay. At sinamaan niya ito ng tingin. Dumila ito. Salamat sa tulong. Iwanan ko na kayo para matuloy niyo na yung sagaran niyo. Paalam. At saka ito mabilis na umalis. Naiiling na napatingin naman siya sa lalaki. Sapo pa rin ito ang sariling ilong at halatang nagpipigil ng tawa. Si Agatha yon, hindi ako yung umutot. Paliwanag niya dito. It's okay, Candy. Tanggap na tanggap pa rin kita. Si Agatha nga yun. Hindi kaya ganun kabaho yung utot ko. I'm just teasing you. Natawa ito lalo. Alam ko naman na hindi talaga ikaw yon. Pero kung sakali mang ikaw talaga yon, ayos lang sa akin. Tanggap ko lahat sa'yo. Carlos! Oo na po, titigil na. Inirapan nga lang niya ito at sinimangutan. Walang araw talaga na hindi siya dumaan sa kahihiyan. Magmula nang makilala niya ang lalaki. Feeling niya tuloy naging sumpa ito sa kanya. Medyo good mood nga ngayong araw si Candy dahil payday niya kay Carlos. 20,000 ang binigay nito sa kanya. Ang iba nga sa pera ay ipambabayad niya sa utang ng kanyang kuya. Ipambibili niya ng gamit ang iba at ang matitira ay ititira niya para sa kanyang ipon. Hindi naman kasi pwedeng habang buhay ay nasa bahay lang siya ng lalaki. Magkano pa yung kulang sa utang mo? Tanong niya sa kanyang kuya. Last na hulog na to. Maraming salamat sa tulong mo, Candy. Pasensya ka na kung pati ikaw ay naging obligado sa utang ko. Tugon pa nito. Huwag mong isipin yon, Kuya Ken. Ginamit mo naman yung pera para pampagamot ng asawa at anak mo eh. Kaya walang kaso sa akin yun. At ngumiti siya dito. Nabalitaan ko pala yung nangyaring sunog dun sa apartment mo. Bakit di ka man lang nagsabi sa akin? Saan ka tumutuloy ngayon? Doon ka na lang sa bahay. Malaki naman yung space doon. Ayos lang naman ako, kuya. May tinutuluyan naman ako ngayon. Mabait din yung kasama ko ngayon sa bahay. Napansin nga ng lalaki ang pagkinang ng mga mata ng kapatid habang nagkukwento. Napangiti nga ito dahil alam niya ang ibig sabihin nun. Candy, kung may nobyo ka ipakilala mo pa rin sa akin ha. Ayoko masaktan ka. Lalo pa at may trauma ka rin sa tatay nating babaero. Kuya, wala akong boyfriend, baby Candy! Pareho nga silang napatingin sa lalaking kumakaway at naglakad papalapit sa gawi nila. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Nag-ayang mag-celebrate yung mga kasamahan namin. Ikaw, bakit nandito ka sa bar? Hindi ka nagpaalam sa akin. Tugon pa nito. Kinita ko yung kuya ko. At ginuso niya ang lalaking seryoso ang tingin ngayon kay Carlos. Bouncer kasi sa bar ang kanyang kuya Ken. Kaya doon na niya ito pinuntahan. Ikaw ba ang nobyo nitong kapatid ko? Seryosong tanong ni Ken sa lalaki. Kuya, hindi ko sa boyfriend. Magiging nobyo pa lang po naman. Pagputol ni Carlos sa sasabihin ng babae. Pinanlakihan nito ng mata ni Candy. Ano
Anong sinasabi mo dyan? Manahimik ka at pareho talaga tayong mayayari niyan. Kung ganun, patunayan mo yung sarili mo sa akin. Gusto kong malaman kung seryoso ka ba talaga sa kapatid ko. Wala akong problema. Napasa po na nga lang ang babae sa sariling noo dahil sigurado agad siyang may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Imbis nga na ang kainuman ni Carlos ay ang mga kasamahan niya, kapatid ni Candy ang naging kainuman nito. Inaawat na ng babae mga ito pero hindi siya kinikibo ng dalawa. Wala tuloy siyang magawa kundi panoorin ang mga to at mamumulutan na lang. Carlos, sobrang halaga ng kapatid ko na yan sa akin. Hindi ako mangingialam sa magiging relasyon niyo kung sakali. Pero ang akin lang, alagaan mo sana siyang mabuti at huwag saktan. Sabi ni Ken at tumakbay sa lalaki. Kuya, hindi ko po sasaktan yung kapatid niyo. Pangako po yan. Tugon naman ni Carlos. Muli ngang napahinga ng malalim si Candy at napailing na lamang. Halata kasing lasing na ang dalawa. Kahit pa kaunti pa lang ang naiinom ng mga to. Diyos mio, kayong dalawa pa talagang nagsama. Paano ko kayo iuuwi niyan? Namumroblemang tanong niya. Mukhang kailangan niya ngayon ng kaibigan kaya tumayo na muna siya at lumabas ng bar. Maingay kasi sa loob kaya kailangan niyang lumabas para makatawag. Yes? Agatha Prita speaking. How may I help you? Pagiging hyper kaagad ni Agatha nang bumungad sa kanya sa tawag. San kayo? Pasundo naman dito sa bar. Nagiinuman si Kuya Ken at Carlos. Hindi ko alam kung paano silang iuuwi. Sagot niya. Taray, wala pa man din kayong malinaw na status pero pinakilala mo na siya kay Kuya Ken. Baka sa susunod magulat na lang ako ikakasal na kayo ha. Daldal mo. Sabihin mo na lang kung pupunta ka o hindi. Oo na, papunta na. May mahalaga rin kasi akong sasabihin sa'yo. Pagkatapos niyang kausapin ng kaibigan ay bumalik na siya pabalik sa loob ng bar. Saglit nga siyang natigilan dahil may babae na sa tabi ni Carlos. Iuuwi ko na si Carlos. Maarting sabi nito nang makalapit siya. Bahagyang tumikwas ang isang kilay niya. Iuuwi mo si Carlos? May sariling bahay yan kaya dun siya uuwi. Hindi kita kayang pagkatiwalaan para sa kaligtasan niya. Kaya ako nang bahala sa kanya. Wala rin akong tiwala sa'yo. Inilayo niya dito ang lalaking bagsak na. Isa pa, nasa iisang bahay lang din naman kami. Kung wala kang tiwala sa akin, sumama ka na lang. Pero ikaw din, baka makasaksi ka ng isang pambihirang performance. How dare you? Totoo nga yung naamoy ko sa'yo, malandi ka. Kung malandi man ako, dito lang kay Carlos. Lumayas ka dito at baka matadyakan kita. Inakmaan niya pa ito ng lapit kaya nagmamadali itong umalis at ikinatawa niya. Nawala nga biglang atensyon niya sa babae nang biglang hapitin ni Carlos ang kanyang bewang. Napaupo tuloy siya sa kandungan nito. Huy! I'm drunk, baby. Sumiksik ito sa kanyang leeg at inamoy-amoy pa yun. Nakaramdam naman siya ng kiliti dahil doon. Nakikiliti ako. Sorry, baby. At mas sumigpit ang yakap nito sa kanya. Sa tabi mo na ako uupo. Baka maabutan tayo nila Agatha sa ganitong posisyon. Malisyosa pa naman yung babaeng yun. Ayaw po. Anong ayaw po? Sige na. Yakapin mo na lang ako kapag nasa tabi mo na ako. Isang maktol na ungol yung pinakawalan ni Carlos bago siya bitawan. Mabilis naman siyang lumipat sa tabi nito. Pumulupot kaagad ang braso ng lalaki sa kanyang bewang at kaagad itong sumandal sa kanya. Hinayaan niya lamang na ganun ang kanilang posisyon hanggang sa dumating sila Agatha. Nanunukso pa ang babae pero inirapan niya lang. Diyos mio, napakabigat mo kuya. Maktol niya nang maipasok ito sa sasakyan. Sa laki ba naman kasi ng katawan nito? Pinagtulungan na nila ito ni Bricks. Sorry baby, I'm drunk. Lasing na sambit naman ni Carlos. Hindi ito nagpapabigat habang akay niya kaya malaking ginhawa para sa kanya. Ikaw naman kasi. Bakit mo pinatulan yung trip ng kapatid ko? Ayan tuloy. Sita na lamang niya dito bago mapailing. Nang maisakay nila ang dalawang lasing, umalis na sila ng bar. Medyo masikip pa yung pwesto ni Candy dahil tatlo nga sila sa backseat. Ano palang sasabihin mo? Tanong niya kay Agatha. Bumungis-ngis ang kaibigan at inabot sa kanyang isang titi. Magiging ninang ka na. Nakabuo kami ni Bricks. Saglit ngang natigilan si Candy, pero ilang sandali lamang ay napatili siya. Gagi, totoo ba? Excited at naiiyak niyang tanong. Pakiramdam niya tuloy ngayon lang ay nakagawa ng mabuti ang kanyang kaibigan. Totoong totoo, magiging magulang na kaming dalawa. Nakangiting tugon ni Bricks. Masaya ako para sa inyong dalawa.
Pero syempre, magiging problema niyo pa rin ng nanay mo, Agatha. Matigas pa sa etis yung puso nun eh. Haharap kaming dalawa kay mommy. Nangako din kasi sa akin si Briggs na haharapin niya yung galit ng pamilya ko at papatunayan niya sa mga to na kaya niya akong buhayin. Sabay ngiti niya sa nobyo. Congratulations sa inyong dalawa ah. Sa sobrang overwhelmed nga niya, hindi niya napigilang yakapin ang mga ito. Muntik na tuloy silang mabangga. Kalmahan mo muna, Candy, mababangga tayo niyan eh. Natatawang sabi pa ni Briggs, pasensya na, nainggit lang talaga ako. At natawa siyang bumalik sa pagkakaupo. Gapangin mo na kasi ang baby mong bumbero kung gusto mo. Sasagutin ko pa yung honeymoon place niyo kahit hindi pa kayo kasali. Eh kung sampaling kita, manahimik ka nga dyang buntis ka. Sabay irap niya dito. Ikaw din. Masarap pa naman yung dilig. Hindi niya ito pinansin at bumaling na lang ang tingin sa lalaki. Bigla nga siyang napailing dahil nai-imagine niya biglang isang kasalanan. Diyos mio, dumi-dumi ng utak ko. Buisit kasing Agatha to. Ramdam na nga ni Candy na nagiging weird na ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita ang lalaki. O di kaya ay naglalambing ito sa kanya. Aminado na siya sa sariling nahulog na siya dito. Kaso ayaw niya namang mag-assume na gusto din siya nito. Gusto niya kasing magsabi din ang lalaki at hindi lang idaan sa galawan ng lahat. Anong meron? Takang tanong niya habang nakatingin sa mga taong nagtatakbuhan. Nasa grocery store siya ngayon at naka-duty. Sinusulit niya ang last day niya dahil balak na niyang mag-resign. Magfo-focus na kasi siyang maging housewife, maging maid ni Carlos. May sunog dun sa kanto. Hirap na hirap yung mga bomberong maapula yung apoy. At balita ko may mga bombero na ring natrap sa loob. Sagot ng isa niyang kasamahan. Bigla naman siyang kinabahan at nangamba. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano, pero hindi naman niya mapigilan. Ikaw na munang bahala dito ah. Titignan ko lang yung nangyayari doon. At nagmamadali siyang tumakbo patungo sa kanto. Nakita niya nga kaagad yung mga bomberong inaapula ang malaking apoy. Sinusubukan niya nga hanapin si Carlos pero hindi niya ito makita. Si Carlos? Tanong niya sa isang kasamahan nito. Natrap sa loob. May niligtas na bata at mukhang nahirapang makalabas. Sa isinagot nga ng lalaki, parang nagimbal ang kanyang mundo. Napakagat siya sa pang-ibabang labi at mahigpit na napagsalikop ang kanyang kamay. Nagsimula na ring mangilid ang kanyang luha. Lalo pa at mas lumalaki na yung apoy. Carlos! Carlos! Hindi na nga niya napigilan ng sigaw. Carlos, lumabas ka dyan! Bahala ka! Kapag namatay ka, hindi mo na ako makakatuluyan! Lumabas ka dyan! At ipapakilala kita kaagad kay kuya na boyfriend ko! Ramdam niyang pinagtitinginan na siya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga nga lang sa kanya ngayon ay ang lalaki. Carlos! Nanghihinang napaupo na siya. Kasabay nga ng pagtulo ng kanyang luha. Dapat makalabas ka dyan ng buhay. Hindi ka pwedeng mamatay. Kung kailan mahal na kita at saka ka mawawala, hindi pwede yun. Ibebenta ko talaga ang bahay mo. Napayuko siya at kaagad na pinunasan ang kanyang luha. Kapag binenta mo yung bahay ko, saan tayo titiran yan? Mabilis siyang napaangat ng tingin at mas lalong lumakas ang kanyang iyak nang makita ang lalaki. May mga sugat ito at sunog ang ibang parte ng kasuotan nito. Sorry kung napag-alala kita ng ganito. Nakakainis ka! Gusto niyang yakapin ng lalaki pero alam niyang masasaktan lang ito. Sorry na po. Huwag ka nang umiyak. Nakaligtas naman ako eh. Mamaya na kayo maglandian dyan. Mahalagang maospital ka muna. Pagsabad ng lalaking may akay kay Carlos. Kaagad namang inasikaso ng medic ang lalaki at isinakay sa ambulansya. Sumunod naman si Candy dahil sobrang alala niya dito. Habang lulan nga ng ambulansyang umaandar, binibigyan ng paunang lunas ang lalaki. Marami kasi itong natamong paso sa katawan. Kinabitan din ito ng oxygen dahil nahihirapan itong huminga. Narinig ko yung sinabi mo. Walang bawian ah. Nakangiting sabi ng lalaki. Depende kung magpapalakas ka at gagaling agad. Kapag hindi, bahala ka talaga. Bukas na bukas, magaling na ako. Humawak ito sa kanyang kamay. Ayoko maghanap ka ng iba. Akin ka lang. Tumangulang si Candy at bahagyang umiti. Pagdating nga sa ospital, idiniretso sa emergency room ang lalaki at doon ginamot. Tahimik namang naghintay ang babae habang taimtim na nagdadasal.
Halos 2 oras ngang ginamot ang lalaki bago ito ilipat sa kwarto nito. Wala itong malay nang makapasok doon si Candy. Kaya maingat siyang naupo sa gilid nito. Ang sabi ng doktor, okay ka na. Hinaplos niya ang mukha nito. Huwag mo na ulit ako tatakutin ng ganun Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko Hindi pa nga tayo kasal, parang naging byuda na agad ako kanina. Napatawa siya. Pahinga ka lang dyan. Kapag nagising ka, ay magkagapangan tayong dalawa. Pinagmasdan niya nga lang ang gwapong mukha nito hanggang sa makatulog din siya. Nagising na nga lang siya nang may marinig siyang nagkukumusyon. Pagtingin niya sa kama, wala na doon ang lalaki. Hanggang kailan ka ba magre-rebeldeng bata ka? Hinayaan kita sa gusto mo. Tapos ganito pa yung igaganti mo sa akin. Pakakasalan mo itong si Jane sa ayaw at sa gusto mo. Galit na sabi ng ama ni Carlos sa sariling anak. Dad, hanggang kailan ba natin pagtatalunan ng bagay na to? Hindi na ako bata para pakialaman mo sa gusto kong maging asawa. Inis na tugon ng lalaki. Carlos, pinalampas ko na yung pag-atras mo sa kasal nyo ng anak ni Mrs. Lopez. Kaya ngayon hindi mo ako pwedeng suwayin. Sige, mamili ka na lang. Pakakasalan mo si Jane o aalis ka dyan sa pagiging bumbero mo. Papayag akong magpakasal pero si Candy yung gusto kong maging asawa. Sa narinig ng babae, hindi niya mapigilang lapitan ang lalaki at hampasin. Napadaing naman ito dahil tinamaan ng babae ang sugat nito. Para ka namang sira dyan. Pabebeng saad pa ni Candy. And who the hell is that woman? Sabad pa ni Jane. Salubong ang kilay nito dahil sa inis. Hoy, hindi ako mukhang impyerno kaya wag mo akong mahel-hel dyan Humawak siya sa braso ng lalaki. Anyways, ako lang naman si Candy. Ang kinahuhumalingan nitong si Carlos. Ikaw ang gustong pakasalan ng anak ko? I can't let that happen. Marami akong naririnig tungkol sa'yo, kaya hindi ko hahayaang masira mo yung pamilya namin. Sabi pa ng ama ni Carlos. Hindi niyo ho ako matatanggap. Madramang dinukot ni Candy ang piti sa kanyang bulsa. Kay Agatha yon. Lagi niya lang dala dahil feeling niya, pampaswerte yon. Ano na hong mangyayari sa anak namin ni Carlos kung sakali? Ayoko hong lumaki siyang bastardo lang. You're pregnant with my child? Gulat na tanong ng lalaki. Mahina niya itong siniko. Bugok ka ba? Kay Agatha tong piti, pakisabay ka na lang. Magkakaapo na ako? Umaliwalas ang mukha ng ama ng lalaki. Yan ang gusto ko sa'yo, Carlos. Dahil dyan, ipapa-organize ko kaagad ang magiging kasal nyo ni Candy. Hinawakan nito ang kamay ng babae. Iha, wag mong pansinin ang sinabi ko kanina. Hindi ako yon. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ka naming mabuti simula ngayon. Welcome to the family, my beautiful daughter-in-law. How about me? Sabad pa ni Jane. Pwede ka nang umalis. Hindi mo naman talaga mahal si Carlos kaya pinapalaya na kita. Si Candy lang ang gusto kong maging manugang. I can't believe this! At padabog itong umalis. Napabungis-ngis naman ang matandang lalaki. Teka, tatawagan ko lang ang pinakamagaling na organizer para mapaghandaan na ang lahat. Kailangan ko ring ibalita mga nalaman sa kumpare ko. Candy, magpahinga na muna kayo ng anak ko. Magpapadala kaagad ako ng catering para mabusog kayo. Bago pa nga makapagsalita ang dalawa, mabilis na itong umalis. Napakamot naman si Candy sa kanyang sariling ulo. Parang sumakit ang ulo niya dahil sa kanyang kalokohan. Paano ba yan? Kailangan nating gumawa na talaga ng anak. Nakangising sabi ni Carlos, magtigil ka. Pero kung mapipilit mo ko, bakit hindi? Akong bahala, Candy. Matutuloy ang banata nating dalawa. Hinapit nito ang bewang ng babae. I love you, pretty baby. Imbis na sumagot, napasubsob na nga lang siya sa dibdib ng lalaki. Kinikilig din kasi siya. At kapag kinikilig siya, hindi talaga siya makapagsalita. Natawa nga lang ang lalaki dahil sa inakto niya at hinalikan siya sa noo. Narealize nga ni Candy na mabait naman pala talaga yung ama ni Carlos. Sadyang takot lang itong maiwang mag-isang anak. Dahil tuloy doon, medyo nagigilty siya na nagsinungaling siya dito. Lalo pa at namimili na kaagad ito ng mga gamit para sa baby. Carlos, nakakagilty na yung pagsisinungaling ko sa daddy mo. Tignan mo, sobrang saya ng itsura niya. Nakangusong saad niya. Huwag kang mag-alala.
Magagawa rin naman tayo kaagad ng anak. Hindi naman natin siya bibiguin. Tugon pa ng lalaki. Pwede bang humulma na lang tayo ng bata? Parang ang sakit-sakit kasing manganak. May mga napapanood kasi ako parang ikamamatay ko yun. Hindi naman kita ipe-pressure na magkaanak kaagad tayo. Hihintayin natin hanggang sa maging pwede na. Ako na rin yung bahalang magpaliwanag kay daddy kung sakali. Napangiti naman siya bago tumango. Masasabi niya ngang swerte siya kay Carlos dahil sa pagiging understanding nito sa kanya. Ang dati ring kinaiinisan niyang pagiging OA nito, kinagigiliwan na niya. Candy, anak ko. Napunta nga ang atensyon ng dalawa sa lumapit na matandang lalaki. Humawak ito sa kamay ng babae. Nagugutom ka na ba? Gusto mong kumain sa labas? Mag-iihaw ako ng liempo dyan sa labas. Mag-boodle fight tayo. Hindi maiwasang mapatawa ng babae. Hindi niya maipagkakailang ama talaga ito ni Carlos. Daddy, hindi mo ba ako tatanungin? Ako yung tunay mong anak ko. Sabad pa ni Carlos, nakasimangot na ito. Daddy Carl, mukhang gusto kong magpabibi nitong nag-iisang anak nyo. Mukhang nagsiselos na pusa, natatawang sabi ni Candy. Ay, namiss ako ng paborito kong anak na yan. Dumamba kaagad si Carl sa anak. Muntik namang napamura ang lalaki dahil tinamaan ang kanyang sugat. Halika dito sa daddy mong gwapo. Mag-bonding tayong dalawa. Tuturuan din kitang maging mabuting asawa at mabuting tatay. Halika, mag-practice tayong magpalit ng diaper. Dad, ang cringe na to. Lumayo ka na sa akin at nakakainis na. Nakasimangot na sabi ng lalaki. Namumula nga ang mukha nito dahil nahihiya ito. Bakit mahihiya ka? Anak, dapat proud ka na malambing at gwapo yung tatay mo. This is not funny, Dad. Napatawa na nga lang si Candy dahil halata niyang piko na talaga si Carlos. Kaso, nasisiyahan pa siya kaya imbis na tulungan, kinuhanan niya pa ito ng litrato. Natigilan nga lang ang burdagulan ng mag-ama nang dumating ang sekretary ng ama nito. Sir Carl, kailangan na po nating pumunta ng meeting. Nagpipigil ng tawang sabi ng babaeng sekretarya. Tumayo naman si Carl at inayos ang sarili. Okay. Bumaling ito kay Candy. Iha, next time na tayo kumain na, kailangan magtrabaho ng daddy nyo para may pang-spoil sa apo. Babalitaan ko lang din kayo kapag pupuntahan na kayo ng organizer sa kasal nyo. Bumaling naman ito kay Carlos. Anak, be a good husband, okay? Mahal na mahal ka ni daddy. Bibilhin kita ng toy car mamaya. Dad, I'm not a kid. O sige, bibilhan na lang kita ng sports car. At natatawang umalis ang matanda. Napailing-iling naman si Carlos bago akbayan ng babae. Baby, nakita kong pinicturan mo ako kanina. Pwede bang burahin mo na yun? Nakakahiya kasi yung itsura ko dun. Gagawin ko siyang remembrance kaya hindi ko yun buburahin. Isa pa, ang cute-cute mo kaya dun. Napanguso ang lalaki. Really? Cute po talaga ako dun? Oo, sobrang cute mo sa picture. Kung cute nga ako, kiss nga. Sabay nguso nito. Hindi nagdalawang isip si Candy at hinalikan nito. Nanlaki naman yung mga mata ng lalaki at napakurap-kurap. You kissed me! Gulat nitong Saad. Sabi mo halikan kita. Napaka-OA naman yung gulat mo. Gusto ko pa ng kiss. At sinakop ni Carlos ang labi ng babae. Hindi naman nagdalawang isip si Candy na tugunan yun. Sobrang sabik nga sila sa isa't isa. Hanggang sa namalaya na lamang ni Candy na nakahiga na siya sa kama. Ang sarap pong humalik. Hindi mapigilang puri niya sa lalaki. Nag-practice talaga ako para sa'yo. Hinaplos nito ang pisngi niya. Kaso kahit gigil ako sa'yo, gusto kong hanggang sa kiss pa lang tayo. Tsaka ako na ipapakita ang performance ko kapag naikasal na tayong dalawa. Parang tayo lang yung walang ligawan stage at in a relationship stage ha? Kasi from kadate, kasalan ka agad yung naging atake natin. Natatawang Anya. Kapag kinasal na tayong dalawa, araw-araw kitang liligawan. Pangako ko rin na hinding-hindi magbabago yung pagiging sweet ko sa'yo. Napatingin nga si Candy sa daliri niya nang maramdaman niyang maisinuot doon ng lalaki. Nangingilid ang luha niyang napangiti nang makita ang isang diamond ring. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka, Candy. Hindi na ako makapaghintay na tawagin kang Mrs. Villanueva. At hindi na ako makapaghintay na maging ina ka ng mga anak ko. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Mabunga nga akong tao, mainitin yung ulo. May pagkakataon ka pang umatras. Pero wag kang aatras talaga, kawawa naman ako. Hindi talaga ako aatras.
Mahal na mahal kita eh. Talagang talaga? Yes, baby. Talagang talaga. Mas gugustuhin ko pang masunog ng buhay kesa umatras sa magiging kasal natin. Thank you, Carlos. Thank you sa pagdating sa buhay ko. Akala ko talaga magiging matandang dalaga na lang ako eh. No. Thank you for coming into my life, Candy. Ikaw ang bumago sa buhay ko. At ikaw ang naging dahilan para mabigyan muli ng liwanag ang buhay ko. Ginawa mo naman akong bumbilya, baby ko. Natawa nga lang ang lalaki't muling inangkin ang kanyang labi. Ipinulupot naman niya ang braso sa batok nito at nakangiting tinugunan ng halik nito. Hindi nga maiwasang mapatawa ni Candy sa tuwing naiisip niya ang mga pinagdaanan at pinagsasabi niya noon. Lalo na ang desisyon niyang wag na munang mag-anak. Hindi rin kasi yun nasunod. Dahil 2 buwan pagkatapos ng kasal nila ni Carlos, nabuntis siya kaagad sa panganay nila. Oh, baka masundan pa yung anak niyo ni Carlos ha? Maawa ka naman. Sabi ni Agatha na pinadede yung bunsong anak nito. Naku, hindi na. Diyos ko, baka mabaliw na ako. Tugon niya. Yan din yung sinabi mo sa akin sa pang-5 anak nyo. Tignan mo ngayon, 7 na yung anak nyo. At talagang puro 1 taon lang yung pagitan ha. At napailing si Agatha. Napanguso naman siya at napatingin sa 7 anak nila na nakahanay sa sala at naglalaro. Sa sobrang hardworking kasi nilang mag-asawa, 7 agad ang anak nila. Ang panganay nila Candy ay kambal na lalaki, habang ang 5 pa ay puro babae na. Anong magagawa ko? Masyadong magaling yung asawa ko. Sagot niya. Pero sa bagay, magaganda naman yung lahi nyo. Kaya nyo rin namang buhayin yung mga anak nyo kaya hindi na rin masama. Pero ako, kontento na ako sa 3. Sa panganay ko pa lang kasi parang pang 70 years old na yung pagod ko eh. Pareho lang tayong 2. Diyos ko, akala ko mas makulit yung mga bunso. Mas grabe pala yung mga panganay tapos kambal pa. Mabuti na lang talaga madali silang sawayin kapag tatay na yung nagsasalita. Mommy, inaaway ako ni Kuya Uno. Napatingin nga si Candy sa pang-5 anak niyang babae. Mommy, masakit kasi siyang magpusod, tugon ni Uno. Kasi bakit ganyan yung hair mo? Parang nilagyan ng glue, tugon ni Cinco. Parang ang hindi mahirap tawagin ng mga anak niya. Pinalayaw na lang niya sa mga ito at pagkakasunod-sunod na mga ito. Mommy, hinampas ako ni Shete. Ouchie po! Umiiyak na lumapit sa kanya si Dos. Mommy, siya po yung unang nanghampas, tugon ni Shete. Mommy, si Sais po sinasabing pangit ako. Mommy, si 4 po pinutol yung ulo ng Barbie ko. Mommy, si 3 po behave lang dito. Hindi nga napigilan ni Candy na mapahilot sa kanyang sintido habang nakikinig sa hinaing ng kanyang mga anak. Pakiramdam niya, mababaliw siya kapag mag-isa lang siya. Kids, di ba ang sabi ni Daddy wag niyong pinapasakit yung ulo ni Mommy? Laking pasasalamat nga niya dahil dumating na si Carlos. Kalmahan niyo lang mga anak, iisa lang yung si Mommy niyo. Daddy! Sabay-sabay ngang tumakbo ang mga ito sa ama nila. Aminado naman si Candy na daddy's girl talaga mga bata. Kahit pa takot din ang mga ito. Eto yung pasalubong ni Daddy sa inyo. Bigyan niyo yung mga anak ni Tita Agatha niyo. Sabay abot ni Carlos ng donut sa mga to. Pagkatapos nga ay dumiretso ito sa asawa at kaagad itong hinalikan. Humalik siya sa labi nito at yumakap dito. Ang aga mo atang nag-out sa work? Malambing na tanong dito ni Candy. Umalis na nga sa pagiging bombero si Carlos at mas pinili na lamang niya ang buhay businessman. Ilang beses na kasi itong muntik mapunta sa langit kaya natakot na rin na maiwan ang kanyang mag-ina. Miss ko na kayo ng mga bata. Malambing na tugon nito. Sus, wag mo namang ipahalatang deads na deads ka sa akin. Pabebeng saad niya. Baby, totoo naman na patay ako sa'yo. Ikaw lang kaya yung babaeng laman nitong puso, utak, atay, bato at abdo ko. Sweet talaga ng baby ko. Dahil dyan, aalisin natin mamaya ang pagod mo. Akong bahala sa'yo, baby ko. Excited na po ako, baby. I love you po. Diyos ko, maghunos dili kayong 2 dyan. Parang magpapang-8 anak pa kayo Sabad ni Agatha at napangiwi na lang. Inggit ka lang wala pa kasi si Bricks mo. At dinilaan ito ni Candy, tsaka mas lalo pang yumapos sa asawa. Napairap naman ang kanyang kaibigan, na kinatawa na lamang niya. Sobrang unexpected ang naging takbo ng buhay ni Candy. Masaya naman siya dahil nakilala niya ang gwapong Dax na bombero at nagkaroon siya ng isang malaking pamilya.
At dyan na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Candy at ni Carlos. Naway kayo po'y kinilig at syempre natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.